Okay po, maganda topic natin ha. Masama ba maligo ng 2 beses sa isang araw? Okay, ganyan ba kayo maligo 2 times a day? Ano ba yung tamang pagliligo? Actually, sagot natin dyan, depende. Pwede po kayong mag-comment, ilang beses ba kayong maligo sa isang linggo? Araw-araw ba kayo naliligo? Once a day? 2 times ba sa isang araw? O bihira lang kayo maligo every other day? Sa isang linggo, 3 beses lang maligo. Okay, tingnan natin ha. Sino muna ang dapat maligo araw-araw, once a day? Sino yung mga dapat araw-araw naliligo? Ang kailangan maligo araw-araw kung madumi ang lugar nyo. Parang dito sa Pilipinas, di ba? Laging mausok, maalikabok, lumalabas ka ng bahay, di ba? Very pollution sa atin. Nagtatrabaho tayo sa labas, kailangan ligo araw-araw. Mas maganda nga sa gabi naliligo eh. Dahil nadumihan ka ng buong araw. Yung mga gardener na humahawak sa lupa, kailangan maligo din araw-araw. Construction worker, kailangan din araw-araw. Kasambahay, kung talagang marami kang ginagawa, pinapawisan ka, kakalinis, maganda rin maligo. Atleta, nag-gym, yung mga nag-exercise, pinapawisan, kailangan din araw-araw. Animal worker, meron nasa farm, pet lover, farming, mga teenagers na may pimples, kailangan hilamos naman yun eh. Hilamos twice a day. Pero yung ligo, pwede na rin. Sino naman ang pwede maligo ng every other day? Yung hindi araw-araw nagsha-shampoo. Baka isang linggo, 3 beses lang. Sino? Kung malinis naman yung lugar nyo. Let's say, nasa ibang bansa kayo, malamig ang lugar, nasa bahay ka lang, hindi ka naman nadudumihan, pwede mas madalang ang pagligo. Ano mangyayari kung maliligo ka ng 2 beses sa isang araw? Okay, good ba or bad? Ayon sa mga dermatologists, medyo hindi maganda. Medyo bad daw yung 2 times a day. Lalo na sa buhok, pag isa-shampoo mo 2 times a day. Ano ang 5 possible mangyari pag twice ka maliligo? Number 1, madadry masyado ang balat. So, pag very dry ang balat, mababawasan yung oil sa balat natin, pati yung healthy bacteria natatanggal din. Kung biro mo, ligo ka na sa umaga, ligo ka pa sa gabi. Tapos magkakaroon ng skin irritation, skin dryness, pwede magpantal-pantal, lalo na kung mainit ang pinagliligo mo. Mamaya may tips tayo yung tamang pagligo. Number 2, pwede magkaroon ng skin sensitivity. Lalo na yung mga may sakit sa balat, yung mga may psoriasis, may eczema, hindi pwede madalas ang ligo doon. Lalo magsusugat-sugat. Number 3, kung nalalagas ang buhok mo, kung nag-hair fall ka, hindi rin maganda ligo ng ligo, lalo malalagas. Bakit? Kaka-shampoo mo kasi nababawasan yung mga oil sa scalp natin. Pag nawawala yung oil, magda-dry. Pag nag-dry ang buhok natin, lalong mag-hair fall. Mapipilitan siya mag-produce ng more oil. Number 4, pag ligo ka ng ligo 2 times a day, sinabi ko, di ba, magda-dry yung scalp natin, yung anit, dadami dandruff. So, pag dumami dandruff mo, masyadong dry, lalong malalagas yung buhok, mamangangati ka. Number 5, yung ligo ng ligo, hugas ng hugas, lalo na sa mga babae, hugas ng hugas dun sa private part nila, sa puwerta, pwede magkaroon ng vaginal infection. Dapat ang hugas yung mild lang, sa labas lang, kasi pwede magkaroon ng bacterial imbalance pag hugas ng hugas. Ano naman po ang 10 tips sa tamang pagligo? Ito, tuturo natin, baka mali pagligo nyo eh. Number 1, dapat, payo to ng dermatologist, maiksi lang yung panahon na nagbabasa kayo. Sabi nga ni Dr. Catigo, yung favorite nating derma, 8 minutes ang ideal. 8 minutes lang. Pwede ka magkuskus ng 10 minutes o ganyan. Pero yung na bumubuhos yung tubig na nagsha-shampoo ka, 8 minutes lang. 5 minutes to 10 minutes, keep it short. Huwag masyado matagal nakashower, masyado magdadry eh. Hindi maganda pati yung
kamay mo, di ba? Kukulubot yan eh. So, hindi pwedeng sobra tagal. Number 2, wag sobrang init na tubig. Pinakamaganda, warm water. Maligamgam na tubig, di ba? Kasi pag sobrang init yung tubig, lalo ka lang magdadry. O, magdadry yung skin. Kailangan natin ng kukulubot eh. Number 3, kuskus. Ano tamang pagkuskus? May ibang tao, sobra sa kuskus. Diba? Kakakuskus, nagkasugat-sugat na, nagka-dry-dry na lahat. Ang dapat pong kinukuskus, yung mga maaamoy na parte ng katawan. Alam nyo ba, ang sweat glands natin, may pawis tayo, diba? May sweat glands. Hindi pareho ang sweat glands natin, ha? Ang sweat glands mo dito sa paa, dito sa balat natin, sa kamay, iba yung sweat glands dito, walang amoy. Pero ang sweat glands natin sa kilikili, mabaho eh. Sa singit, may amoy din. May body odor. Sa kilikili, sa singit, sa paa, may amoy. Pati sa ulo, sa anit, may amoy din yan. So, pwede mo i-scrub yung mga maaamoy na parte. So, pag may tuwalya ka, may sabon ka sa kilikili, sa singit, sa paa, yan ang maaamoy na lugar na kailangan punas-punasan. Pero gentle lang. Yung ibang parte ng katawan, hindi mo naman kailangan kuskusin ng kuskusin. Ha? Baka masugat lang. Lalo na yung naghihilod pa. Minsan kasi hindi maganda naghihilod eh. Lalo mo hinihilod yung siko mo, lalo siya mangingitim. O yung konting tuwalya lang, pwede na yon. Konting bimpo or tuwalya. Number 4, pwede kayo gumamit ng moisturizing soap. Lalo na kung nagda-dry kayo. Nagda-dry yung skin. Alam niyo yung nagda-dry? Ano ang moisturizing soap? Wala tayo na-endorse. Ang alam ko lang yung Dove. Eh. Yung Dove is, minsan ginagamit ko. Na pag feeling ko nagda-dry. Ewan ko pa kung may ibang mga moisturizing soap. Pwede kayo pumili ng gusto nyo. Number 5, pagkaligo nyo, pagkatapos maligo, yun ang pinakamaganda maglagay ng moisturizer. Okay? Sa mukha, sa katawan, open pa yung pores. Kailangan kahit yung mga simple lang, kahit anong lotion meron kayo, kahit lotion lang, hindi na kailangan mamahalin doon pagkaligo. Number 6, kailangan malinis ang tuwalya. Yung tuwalya ng pagpunas nyo, kailangan malinis. Kasi pag luma, basa, mabaho, magbabody odor ka. Tsaka yung towel na luma, mabilis puntahan ng bakterya. Okay? So, bakit nangangamoy? Baka yung towel mabaho. Kailangan mahanginan at matuyo. Number 7, ito napakahalaga. Kung dinadry mo ang buhok mo, di ba? Yung iba, pag nag-dry, ganyan, di ba? Basa, malalagas buhok nyo. Oo, siguro pag 20 years old ka, pwede kang magganyan-ganyan. Pero pag tayo, nalalagas na ang buhok, ganito lang ang mag-dry. Kunin mo yung tuwalya mo, dampi-dampi lang. Huwag mong gaganyanin kasi pag basa ang buhok, pag matanda na tayo, mabilis na yan. Marupok na eh. Mahuhulog yan. Makita nyo yung drain. Diba? Nagsasabi ba ako ng totoo? Hindi. Tingnan mo yung drain. Ang daming buhok. Kasi lalo na pag kinukuskus mo, dahan-dahan lang ang kuskus. Lalo lang malalagas lalo. Kasi pag matanda, humihina na yung buhok, nagiging marupok, at pagbasa ang buhok, mas mahina siya. Minsan napansin ko, pag yung shower masyadong malakas, hindi rin maganda, lagas din buhok ko. Pag malakas yung shower, yung masakit, malalagas din, kaya dahan-dahan lang. Huwag din masyadong lalakasan yung shower. I-adjust nyo na lang. So, dampi-dampi lang. Bukod sa buhok, dinadampi-dampi, pati kung meron kayong mga sugat-sugat, may eczema, may psoriasis, dampi-dampi lang. Huwag ganun-ganunin, lalo kang masusugat, ha? Number 8, ito very important. Pagkaligo, i-dry mo maigi itong mga maamoy na parts. Anong ibig ko sabihin? Tuyuin maigi ang kilikili, kundi mangangamoy. Kailangan dry na dry, hanginan mo pa. Sa singit, kailangan dry na dry na dry. Kasi pag nagsuot kayo ng underwear, tapos basa pa yan, kita mo mamaya, maamoy na agad. Diba? Kasi maamoy na yung parts eh. Tapos iniwan mo pa basa, madilim. Baka tubuan pa ng fungal infection. Kailangan dry na dry. Huwag din masyadong masikip ang underwear.
Yan ang payo ng ating dermatologist, si Dr. Catigo. Sabi niya, para hindi mag-vaginal infection, hindi mag-UTI, ang size daw ng underwear ng babae kailangan 1 size bigger. Sabi niya, medyo mukhang loss siyang, pero okay lang. Pag medium ka, kunin mo large. Pag large ka, kunin mo extra large. Mas maluwag, mas presko para hindi magkaroon ng infection. So, kailangan dry ang mga maamoy na lugar. Okay? Pati paa. Lalo na yung daliri ng paa, yung pagitan ng paa natin. Kasi pwede kayo mag-alipunga. Okay? Alam nyo, alipunga, mabaho. Kailangan may antifungal tayo dyan. Any antifungal cream, pinapahid 2 weeks up to 1 month, pinapahid, tapos papahanginan yung paa. Ida-dry mo lagi. Number 9, ito mahalagang tip habang naliligo. Para sa mga senior o may edad, kailangan yung banyo nyo may good ventilation, may hangin. Hindi nyo ba napapansin, pag sarado ang pintuan, walang hangin, naligo ka ng 20 minutes, hindi ka na makahinga. Diba? Lalo na kung matanda, hapo ka na. Bakit? Puro carbon dioxide na eh. Sobra na init eh, nakulub ka na sa loob eh. Kailangan may konting hangin. Lalo na kung matanda na, mahina na ang baga, may hika, mahina na ang puso, kailangan mo mahanginan. Kasi mamaya biglang atakihin tayo sa banyo, di ba? Nagkulang ka ng oxygen. Nakakapagod maligo, Nakakapagod maligo, lalo na pa nagbabaldi kayo, tapos senior na. Number 10, pag medyo matanda na, medyo mahina na, maglagay ng plastic na silya sa banyo. Ako, lahat ng banyo ko may plastic na silya. Para saan yung plastic? Pag nagbubuhos, mas maganda nakaupo, mas safe. Bakit? Pag nakatayo kasi, ang dami mong sabon dito, nakatayo ka, nagsha-shampoo ka, baka matumba tayo eh. Alam nyo naman, pag edad 50, 60, may vertigo na kayo, di ba? May hilo na kayo. Yung balance nyo, hindi na maganda. Tsaka tandaan nyo, number 1, aksidente sa banyo. Number 1, aksidente. Basang-basa yung floor. May sabon. May sabon sa mata, may sabon sa paa. Napakabilis madulas. Paano kung madulas ka? At least nakaupo ka, habang nagkukuskus ka ng paa, nag-shower ka, safe ka. Hindi ka matutumba. Basta stable ka lang. Huwag ka lang mahuhulog. Diba? Or kung may rubber mat ka, pwede rin. Ako rin, minsan ginagawa ko, pag naliligo ako, lalo na kung maraming sabon sa mata, humahawak ako sa dingding. Either sa dingding, sa lababo, para meron kang stability. Kasi baka matumba tayo. Okay? So, yan po yung mga tips natin. May silya, stable, mag-ingat. So, maganda ba maligo 2 times a day? Siguro once a day na lang pwede. Yung sa katawan maliligo, pwede naman. Pero yung sa buhok, hindi maganda pag 2 times a day. Pag nalalagas ang buhok nyo, siguro every other day. Tapos dahan-dahan lang. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Meron nagtatanong, maganda daw ba maligo sa umaga o sa gabi? Okay? Sa akin, nagtatrabaho kayo, atleta, construction worker, pawis na pawis, ay mas maganda sa gabi kung gano'n. Sa ibang bansa, lagi naman sila sa gabi. O sasabihin na iba, magiging anemic, wala po. Hindi ka... Magiging anemic, hindi po. Hindi tunay. Magiging pasmado, mapapasma. O sige, ganito. Pag napagod kayo, napawisan kayo, galing trabaho, di ba? Nakasapatos kayo, naka-rubber shoes. Pag uwi nyo, tanggalin mo na yung sapatos, tanggalin yung medyas, pahinga kayo ng 15 minutes up to 30 minutes. Pwede yan. 15 minutes to 30 minutes, pahangin muna, relax muna. Pag relax na, pwede na maligo. Kung takot man kayo sa pasma, hindi na kayo mapapasma niyan. At least, kinul down mo muna yung katawan mo. Tapos yung tubig, sabi ko, lukewarm, pinakamaganda. Tapos pag maliligo kayo, maraming benefits, di ba? Bawas pimples, bawas dumi, bawas mga infection. Meron pa, lastly, ano mangyayari, ito dapat another topic to. Ano mangyayari kung di ka maligo ng 1 linggo, 2 linggo? Meron ba mangyayari? Meron mangyayari. May tawag dyan Parang dermatitis neglecta. May medical term yan
check ko lang maigi, hindi ko pa na-prepare. Pero may medical term yan, yung hindi naliligo. Nakita nila yan minsan sa yung mga street people na wala ng bahay, 2 linggo, 3 linggo, hindi naliligo. Alam nyo anong mangyayari? Kakapal yung balat. Kakapal yung balat, magkakaroon ng brown. Parang nagbabalat siya ng brown. So, super dumi ang nangyayari. Nagiging brown yung mga libag, tapos nagkakaroon ng mga skin problem. So, hindi rin pwede talaga hindi maligo. So, piliin nyo yung tamang ligo. Once a day, pag nasa Pilipinas, pwede sa gabi. Sa akin, mas gusto ko sa gabi. Gusto nyo sa umaga, okay rin naman. Kung nasa abroad, pwede naman every other day, lalo na kung nalalagas yung buhok. Dahan-dahan lang po, tamang pagligo para sa inyo. God bless. Share po natin. Salamat po.